Ramil Madriaga na nagpakilalang dating bagman at security aide ni Vice President Sara Duterte, dinala sa Kamara para sa pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban sa bise. Mga alegasyon ni Madriaga laban kay Vice President Duterte pati na ang umano'y planong pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos, pinabulaanan ng kampo ni Duterte. Tikam sa Cebu, ilang motorsiklo na atrasa ng trailer truck. Tikam Unahang pagkakataon haharap si Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice kaugnay sa hearing nito sa impeachment complaint laban sa bise. Pasado alas 6 ng umaga kanina nang lumabas ang convoy na sumundo kay Madriaga sa detention center niya sa Camp Bagong Diwa sa Taguig, kung saan siya nakakulong sa kasong kidnapping. Bantay sarado si Madriaga na naka-bulletproof vest at helmet pa nang dumating dito sa Kamara. At sa emergency exit ito idinaan papasok sa pagdarausan ng hearing. Gaya ng dati, Rafi at Connie, maaga rin ang paghahanda ng House Committee on Justice. 2 oras bago ang hearing na nagsimula kaninang alas 10 ng umaga, nakalatag na ang mga nameplate na mga sinablina ng komite kasama ang kay Madriaga at kay Attorney Michael Boa, abogado ng bise na dumalo sa hearing ngayon. Sa isang panayam, nang dumating siya dito, sinabi niyang nandito siya dahil sa compulsory process ng komite, pero hindi naman daw ito makaka-president sa depensa ni VP Duterte. Handa naman daw siyang sumagot basta pasok sa nasasakupan ng sabina na inilabas sa kanya. Ipinwesto rin ang nameplate ni VP Duterte sakaling dumating siya. Sa pagsisimula ng hearing, sinagot ni House Committee on Justice Chair Jervy Luistro ang ilang puna sa komite. Pangunahin dito ang mga akusasyong lumalagpas ang komite sa jurisdiksyon nito sa pagsasagawa nito ng trial. Pinabulaanan ni Luistro na trial ang ginagawa nila. Ano man daw ang itawag sa proseso, ang mahalagaan niya, malinaw na magkaiba sila ng tungkulin ng Senado at iba ang resulta ng kanilang ginagawa. Ngayong pong Martes, asahan pa rin ang maalinsangang panahon sa maraming bahagi ng bansa. Sabi po ng Pag-asa, may ridge ng high pressure area sa may northern Luzon. Sa kabila niyan, posible pa rin po ang local thunderstorm sa ilang lugar. Posibleng pumalo ulit sa danger level na 46 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Cotabato City ayon sa Pag-asa. 42 degrees Celsius muli sa Cavite City. Posible namang umabot sa extreme caution level na 41 degrees Celsius ang damang init sa Virac, Catanduanes, Catarman, Northern Samar at sa Giwan, Eastern Samar. Huli kam sa Sual, Pangasinan. Kinakalikot ng 2 lalaking yan itong linggo ang padlock ng kulungan hanggang sa mabuksan nila ito. Papalabas na sana sila ng kulungan nang may dumating na pulis at umalis din. Tumakas din agad ng lalaki at kinuha ang handheld radio. Sumunod sa kanya ang 2 lalaki. Ayon sa pulisya, nahuli na ang isa sa kanila kahapon. May pabuyang 100,000 piso sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon para sa ikaka-aresto ng 2 pugante. Hinihinga namin ang reaksyon dito si Vice President Duterte. Pero dati na niyang itinanggi na nagtrabaho sa kanya si Madriaga. May natanggap naman ang House Committee on Justice na kopya ng petisyon ng asawa ng bise na si Attorney Man Scarpio na humihiling sa Quezon City Regional Trial Court na pigilan ang paglalabas ng income tax returns nila ng bise sa impeachment hearing. Maliban daw kasi sa walang jurisdiksyon ng House Committee on Justice, labag din daw ito sa right to privacy ni Carpio na walang kinalaman sa impeachment. Pero kinontra ito ni Ridon. Hindi po yung totoo. Kasi ITRs are public documents. Kailangan pong makita. Makatutulong pa raw sa depensa ni Vice President Sara Duterte ang mga alegasyon sa liham ng nagpakilalang dati umano niyang bagman na si Ramil Madriaga ayon sa abogado ng bise. Tinawag ni Attorney Paulo Panelo na puro gawa-gawa at hindi kapani-paniwala ang sinabi ni Madriaga na may planong term sharing at pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos. Handa raw silang pabulaanan ang bawat alegasyon ni Madriaga nang may kasamang ebidensya. Sabi ni Panelo, patutunayan lang ng pagharap ni Madriaga sa House Justice Committee ngayong araw ang anyay mga kasinungalingan at kawalan umano ng kredibilidad ni Madriaga. Alas 6 ng umaga nang pinatupad ng bawas presyo. Mahigit 4 na piso ang tapya sa kada litro ng gasolina, habang mahigit 20 piso sa diesel. Pinalitan na rin ang signage sa gasolinahang ito sa Commonwealth Avenue.
Ang TNVS driver na si Ray hinintay raw talaga ang rollback bago magpakarga. Kadagdag din po sa kita namin. Agad. Ganito kalaking apoy ang bumulabog sa mga residente ng CP Garcia Avenue sa Barangay UP Campus, Quezon City bago maghating gabi. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya itinasa Bureau of Fire Protection ay kalawang alarma. Nasa 40 fire truck ang rumisponde sa lugar. Ang pamilya ni Arlene isinakay sa tricycle ang ilang naisalbang damit at appliances. Kinailangan daw niyang buhatin ang nanay na senior citizen para mailikas sa kasagsagan ng sunog. Natutulog na po kami, lahat na po kami nasa loob. Nang bigla po may kumalabog po sa pinto namin, nasunog po, nasunog. Bilang patunay, ilang beses nag-jumping jacks ang Pangulo bago ang kanyang media briefing kahapon. Pagkatapos tumakbo pa siya sa Malacanang grounds. Sabi pa ni Pangulong Marcos, gumaling na ang kanyang diverticulitis o pamamaga ng large intestine na napabalita noong Enero. Balik na rin daw sa normal ang kanyang diet at regular na pag-eehersisyo. May 2 maintenance medicine lamang daw ang Pangulo, isa para sa gout at isa para sa hypertension. Ilang beses nang sinabi ng Department of Energy, bumaba man ang tensyon sa gitnang silangan, malabong bumalik sa dating level ang presyo ng petrolyo bago sumiklab ang giyera. Ang best case scenario anila, pabalik lang sa 75 to 90 pesos per liter ang diesel. Malayo sa dating 48 to 65 pesos per liter bago atakihin ng US at Israel ang Iran noong Pebrero. Mababa raw sa 62 to 75 pesos per liter ang gasolina. Mas mataas pa rin sa dating 50 to 74 pesos per liter bago ang giyera. Sa presentasyon ni DOE Undersecretary Alessandro Sales sa kapag nagkaroon ng long-term agreement ang Amerika at Iran. Sa pagdinig naman ng Senate Protect Committee o Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy, natanong ang DOE kung bakit hindi tayo kumukuha ng langis sa Russia. Binanggit ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro ang pagpataw ng United Nations ng trade sanctions sa Russia matapos itong lusubin ng Ukraine noong 2022. Bakit nga kailangan magpaalam sa US? Because time is of the essence. There were sanctions imposed by the United Nations and only the United States can lift or exempt those sanctions. And therefore, our Philippine Embassy in Washington, D.C., particularly Ambassador Babes Romualdez, has been negotiating with 2 departments, Department of State and Department of Treasury. Sa paghali sa ating mga tagapanggi. Opo, pakilinaw nga po sa ating mga manonood, yun pong pagkakaiba na sinasabi nyo sa pricing ng produktong petrolyo sa global market at dito po sa bansa. Nakita natin na after 1 week, nag-a-adjust kaagad ang presyo ng petrolyo dito sa ating local markets. At mabilis na tumataas yung presyo. At kahit na meron pang lumang inventaryo, tinataasan na nila yung presyo after 1 week. At yun yung nakita naming discrepancy at kakaiba dahil kung bibili ka ng mas mababa, dapat ibenta mo rin ng mas mababa. Ngayon, Rafi, wala tayong alam kung magkano ang binili, magkano ang binenta. Kung ano lang ang ibinenta sa atin, yun lang ang bibili natin. At sa mga ganitong mabilis ang pagtaas ng presyo, importante na kampante tayo na walang nang aabuso ng sitwasyon. Sumuko si Barsaga sa Dasmariñas City Police bago mag-alas 7 kagabi. Nakapagpensa siya bago mag-alas 10:30 ng gabi. 48,000 pesos kada count ng cyber libel ang itinakdang peyansa ng korte. Ang mga kasong cyber libel ay sinampan ng negosyanteng si Enrique Razon noong Enero dahil sa mga mapanira umanong Facebook posts ng kongresista. Sa isang mensahe noon ni Barsaga sa GMA News, sinabi niyang haharapin niya sa korte si Razon. Sinisikap ang kunan ng pahayag si Barsaga kaugnay sa kanyang pagsuko at pagpiyansa kagabi.